Magandang umaga po muli sa lahat. Today we celebrate EDSA People Power. No? Medyo nakakalimutan na itong selebrasyon na ito. No? Medyo yung we were very famous. No? 1980, the whole world talaga, wow, di ba? Pero parang marami nang hindi nakakaalala nitong event na ito when we deposed Ferdinand Marcos then, no? But it is funny, we have the same Ferdinand Marcos who is the president now again, no? So, but we remember this day. Let us not forget this very important day in our history as we thank God for the gift of people power, no? The bloodless revolution, really, really something to celebrate. But it is done very quietly today. Anyway, we also remember today is the second anniversary of the war in Ukraine today. No? Imagine, 2 taon na. Papasok na sa 3 taon ang gera sa Ukraine. Pero kahit na natatalo yung Ukrainians, the spirit to fight continues to go on. No? Very inspiring. Very inspiring. So we remember, we pray for peace today. We pray for all our different other intentions. Sinasama natin sa misa natin ngayon. Alam niyo ba yung larong hit the pot? No? Ano yun? Hampas palayok o, di ba? Pukpok palayok o, di ba? We remember that game. No? More in the province, mas madalas. Pero pag may mga party at may game, napakaganda nung laro na yan, di ba? Isang palayok na pot, nakatali, di ba? Tapos sinahampas ng mga bata hanggang sa ang laman ng palayok, mga candy, mga kung ano-ano, kaminsan may pera, kung ano-ano na laman yun. So it is very, very exciting, especially for the youth, for the young ones. Even for the old, but it is not done for the old, but it is a very symbolical way. I would like to talk about that simple game. Alam naman natin, no, yung palayok, no, yung hahampas ng palayok, nakapiring yung mata. Papaikutin, tapos lalapit, susubukan hampasin yung palayok, hindi ba? Pero hindi madali eh, because of the blindfold, number one. Tapos pag pinaikot ka pa, naku, talagang disoriented ka na. The only way matatamaan natin yung palayok, paano natin tatamaan yung palayok? Dahil sa pakikinig eh. Ang problema, sino pakikinggan mo sa dami ng boses nandiyan dyan, di ba? Yung iba, nililito tayo, yung iba, gusto tayo tulungan. Kaninong tinig? Kasi iba gusto sila makatama, gusto yung anak nila makatama. So, we do not know kaninong boses ang pakikinggan, no? Kaya ang ingay-ingay, lahat, no? So, ang solusyon, makinig. Kanino makikinig? Sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Sino kaya yun? Di ba? So you have to believe. Kilalanin mo yung tinig na inyong pinagkakatiwalaan at yan ang sundan. At pag sundan mo yan, maliwanag, siguradong-sigurado, tatamaan yung palayok. If we listen correctly, sa mundo natin ngayon, napakaraming tinig at napakaganda na ating ebanghelyo ngayon, no? May isang tinig mula sa lapahap, "This is my beloved Son. Listen." If we do not listen, kaninong tinig ang pinakikinggan natin? Pag hindi tayo makinig, hindi natin tatamaan yung palayok, hindi natin tatamaan yung jackpot, hindi natin tatamaan ang langit. Hindi tayo makakapasok sa langit. Sa dami ng tinig, sa dami ng ingay na nasa ating kapaligiran, sa dami ng fake news, ano na talaga? Ano ba talaga? Totoo ba o hindi?
Kaninong tinig ang pakikinggan natin? As we say, no? Imagine, people power, because of what we have now, tama ba people power? Mali. Kung mali, why do we have it back now? Why is he back now? Kung tama, so mali yan. In the US, the same thing is happening. Yung kanilang presidente, gustong bumalik. Ang daming kaso eh. Ang dami-daming kaso. Pero ano na yung tama? Ang dami-daming kaso nangyayari. Pero kaya, ang daming tinig eh. Kanino ang tinig ang pakinggan natin at kanino susundan natin? Kung hindi tayo maingat, tayo ay malilito talaga and we will be confused. Kanino ang tinig ba pakinggan natin? Tayo lahat nandito ngayon dahil sa tinig na sinundan natin. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Salamat sa Diyos, nananampalataya pa tayo, nagtitiwala pa tayo dahil sa tinig ng Diyos na pinakinggan natin. Ang tinig ng Diyos na tinatawag natin konsensya. Ang tinig ng Diyos, built-in, nasa bawat isa sa atin. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos na nasa atin. Built-in. Masanay tayo makinig sa konsensya. Kasi dinided mga yan ng mundo, ayaw natin pakinggan. Kasi mahirap ang sinasabi. Ang dami-daming sinasabi. Ang hirap-hirap naman, kaya hindi ko na napakikinggan. Para tinig ko ang pakinggan ko. Pag tinig ko, pakinggan ko, alam natin, kadalasan, all the time, mapapahamak tayo. And we have learned that over and over again. Again, nandito tayo, ngayon, salamat sa Diyos sa ating konsensya, nagdala sa atin. Tested and proven na yung tinig ng Diyos, yung konsensya na. Hindi tayo mapapahamak. Kahit akala natin na pahamak tayo dahil sa pakikinig natin sa ating konsensya, pero ito'y laging tama. Always. Always. Kaya ang paanyaya, makinig at palakasin natin yung ugnayan sa tinig na yan, sa konsensya yan. Maraming tinig eh. Maraming nagpapanggap na tama, nagpapanggap ng tinig ng Diyos, nagpapanggap na konsensya, pero hindi eh. Kaya palakasin natin yung tinig na yan. Yung ebanghelyo natin, yung ebanghelyo natin ngayon tungkol sa si Jesus umakyat sa bundok ng Tabor, the Mount of the Transfiguration, ang bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus. Kasama 3 testigo to witness what has happened in the Transfiguration. Nagpakita si Jesus ng kanyang pagka-Diyos sa bundok ng Tabor. Ang buhay natin, maraming bundok, Tabor at Kalbaryo. Sa taas, para makasalubuhan natin ang Diyos at sa mga pagsusubok. The divinity and the humanity. Pinapakita eh. No? Yung high point at yung low point. Tabor, Kalbaryo. Kasama sa buhay natin yung up and down eh. Tayo, gusto natin dito lagi. Katulad ni Pedro. Sabi ni Pedro, dumito na tayo, gagawa ako ng 3 kubol para hindi na tayo bumaba. Ayaw natin bumaba eh. Gusto natin lagi sa taas eh. Pero hindi naman po pwede. Ang buhay sa taas, sa baba, the divinity and the humanity, the glory and the suffering. Kasama yun eh. Kaya ngayon yung gulong ng palad. Hindi lagi dito, hindi lagi dito. Ang mahalaga, si Jesus nasa atin. Yun ang naman ang mahalaga para sa atin. So, kasama sa buhay, yung high point, kumbaga honeymoon, para pagdating ng pagsusubok, meron tayong panlaban sa mga pagsusubok dahil sa high point. Pag dumating ito, aalalahanan natin to para mapalakas. Yung konsensya na kung saan narinig natin ang tinig ng Diyos sa isang yugto ng ating buhay, babalik-balikan natin para sa mga pagsusubok ng ating buhay. Let us strengthen that voice of God called the conscience. We listen to the high point. Balik-balikan natin yung high point all the time. That is why we celebrate that today. Salamat. Dahil doon, nagbagong anyo. It transfigured
Christ was transfigured, nagpakita sa atin. Nagpakita rin sa atin in one point or the other. In the high points of the presence of Christ in our lives, nagpakita siya. Narinig natin yung kanyang tinig. Balik-balikan natin lagi yan, lalo na sa itong panahon na ito, sa panahon ng Quaresma. Let us listen to that voice. If we are not trained to listen to that voice, talagang dededmahin natin yan. Kaya nga kailangan ng disiplina para pakinggan yung tinig na yan. Alam natin maraming tinig ulit, no? Maraming salita-salita. Sakripisyo ang kailangan para ma-contain yung mga narinig natin. Let us train our ears to be sensitive. Ano pakikinggan ko, ano hindi ko pakikinggan. It will affect us eh. Kaya nga yung mga marites, yung mga chismis, talaga naman, no, kailangan natin iwasan. It will affect us eh. It will contribute to fake news. It will contribute to things instead of inspiring us, it will do the opposite. Hindi magbibigay ng inspirasyon. So let us be very careful, no, in what we say, what we hear, what we spread, because it will be a source of discouragement. It is a very beautiful reminder today as we celebrate and hear the beautiful words, "This is my beloved Son, listen." Prayer is very important. And the more important part of prayer is the listening part. Paulit-ulit natin sinasabi, talking and listening. The more important part is to listen. Listen. Kailangan ng disiplina. Ulit, disiplina. The same discipline. No? Alam naman natin, no? Kunyari, fasting. No? Fasting. Twice a year na lang nga eh. Ash Wednesday and Good Friday, dalawa na lang. But we encourage you to do more. Fasting before meals, before the Eucharist, before the Mass, 1 hour before Holy Communion. Pero yun nga ang mahirap eh. Yun nga ang tukso, yun ang hamon sa atin eh. Pagbawal, mas lalong masarap. Pag sinabi, huwag ka kakain, no? Wala namang problema eh. Pero pag sinabi, fasting, mas doon pa natutukso tayo, mas masarap kumain. Pag naalala mo, kunyari, alam mo naman, di kakain bago maggumunyon, di ba? Bago magpunta sa misa. Pero pag dumating yung tukso, lalong nagiging, kaya kailangan ng disiplina. Alam mo naman na normally kayang-kaya naman eh. Pero talagang tinutukso tayo, hinahamon tayo ng demonyo, sinusubukan. Kaya kailangan natin palakasin. Alam naman natin na napakamaritis itong taong to. No? Alam ko naman, no? Pero parang lalo nang alam mo, lalo nang tinutukso tayo, lumapit doon. Kaya alam na alam natin ano magpapalakas o magpapahina sa atin. Kaya makinig tayo sa tinig ng Diyos. Palakasin natin yung ugnayan na yan. Yung tinig na yun ay ugnayan sa isang Diyos na buhay. Palakasin natin yung tinig na yan. At salamat sa mga tinig naghatid sa atin ngayon dito kung saan tayo kinilalagyan. Salamat sa Diyos, palakasin natin yung tinig na yan, lalo na yung tinig ng Diyos sa ating konsensya. Salamat sa Diyos. Muli, this is my beloved Son. Listen. Listen to Him.